Magandang araw sa inyong lahat dyan. Ngayon, part 2 tayo ngayon, part 2 ng iwan mo ang iyong ain at makipagsundo ka sa kali. Siyempre, pag tayo ay sasamba sa Diyos, di ba, talagang bago tayo sumamba sa Diyos, meron dapat tayo aayusin. Ngayon bago yan si Ruby. Alam ko na yung taktika ang ginagawa ni Ruby. Ngayon, kakarating lang ni Kalbo. Kala ko, nung narinig ko sila, sabi daw ni Ruby, mag-a-update daw siya. Sabi daw ni Ruby. Hindi ko alam kung kasama niya si Ruby ngayon. Kasama niya si Ruby. O nandun pa rin sa parlor si Ruby. O kaya, di ba? Ibig sabihin, kakarating lang niya ni Kalbo ngayon. Alam mo ba saan galing nga si Kalbo? Doon mismo sa parlor, doon sa salon, di ba? Kulin salon yung tawag doon. Kulin salon. Tawag doon, napaka-social naman pangalan na yan. Pero hindi naman maganda yung servisyo nila, mabagal. Pero mo, ang dami-dami nila doon. Doon sa kulin salon na yan. Mabagal. Biro mo, di ba may mga customer? Di ba? Marami ding customer na umayaw. Marami din. Di ba? Kaya nga ganon. Tapos mahal pang servisyo nila. Diba? Hindi sila nagdideklara ng promo, diba? Kaya nga hindi ang mangyayari niyan, diba? Sabi mo, mas initinutunan kasi diyan is papasweldo. Yun, papasweldo. Ang karamihan diyan nagtatrabaho diyan. Wala namang ginagawa. Yung iba nagte-text. Yung iba, palakad-lakad. Yung iba, nagyoyosi. Nakita ko nga si Ruby sa labas. Nakita ko nga si Ruby sa labas, nagyoyosi doon. Nagyoyosi doon, si Ruby. Habang nagtatrabaho. Kita ko si Ruby. Ganyan. Habang bumibili ako ng tornilyo. Yan si Ruby na yan. Tapos, si Kalbo, nasa loob din. Si Kalbo. Kaya nga diba kanina nauna si Kalbong umalis. Dapat nga hindi papasok dapat si Ruby. Oo, hindi dapat papasok. Kaya ganun. O nga pala si Ruby, yung tungkol sa CR naman, kaya pala sabi ko, tinitingnan ko kung anong ginagawa nila Ruby. Tinitingnan ko. Yung pala, kaya pala hindi sinasarado yung pinto, yung ilaw sa banyo. Lumabas ako. Nakatalang ka konti yung pintuan sa banyo. Kunyari, may tao sa banyo. Kaya umiilaw yung ilaw sa banyo. Diba? Hindi nakapatay yung ilaw sa banyo. Kunya, dinatanang ka konti ni Ruby. Diba? Alam na pag ganyan. Yan si Ruby na yan. Ang sabi mo, tinatamad ka lang magpatay ng ilaw. O kaya gagamitin mo yung ilaw na yan. Samantala yung kwarto niya. Napakaliwanag. Tapos, sa kusina, may ilaw dito. Ayon nga sa lababo nila, may ilaw. Pati sa sala, may ilaw.
Diba? Sa loob ng kwarto lang, sa loob ng kwarto nila perang ang nakasarado ang ilaw eh. Tapos, tatakpan ng kulay itim na kulay itim na kurtina, 'di ba? Kulay itim na kurtina. Tatakpan 'yan. Nakita ko sila, si Ruby, tsaka si Calvo. Nagyayakapan sila habang bumalik sila sa pagtulog niya, mga 'yan. Si Ruby tsaka si Calvo. Kaya pala sumilip ako do sa may arap. Kasi may kapirasong butas doon. Di ba sa di ba sa gilid ng pintuan, di ba? May kapirasong butas doon. Syempre, yung tinakpan nila ng kurtina ng kulay green, di ba? May butas yung kulay green. Nasisilip ko. Walang tao doon. Ibig sabihin, si Calvo tsaka si Ruby nandun sa loob ng kwarto ni Per, di ba? Kaya ganyan. Kaya nga dito nating nalalaman, hanggang ngayon di pa rin nagbabago si Ruby. Hanggang ngayon. Hindi ko alam kung kailan kayang magbabago si Ruby. Kailan kaya? Hindi kaya katapusan ng mundo. Kaya ito sasabihin kasi natin. Sabi nila, pag gumagawa tayo ng masama, kinokontrol tayo ni Satanas. Pag gumagawa tayo ng mabuti, Diyos na mga kumokontrol sa atin. Diba? Ito ang tanong ko sa iyo. Si Satanas kaya ang kumokontrol sa iyo? Di ba kakasabi ko lang? Ginuwento ko yan. Di ba? Kinuwento ko yan kung ano nangyari kay Satanas. Di ba nakulong si Satanas nung namatay sa krus ang Panginoon Jesucristo. Nung namatay sa krus. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesucristo, doon niyang ginamit yung kapangyarihan niya para madakip niya si Satanas. Hinanap niya kagad si Satanas. Diba? Hinanap niya kagad. Ibig sabihin, dala-dala niya si Satanas papunta sa kalaliman. Doon niya kinulong si Satanas noon. Doon niya kinulong sa kalaliman. At walang kasama si Satanas doon sa kalaliman na yun. Wala ding taong pumunta doon. Wala din tao. O sige, palagay natin, wala din taong nakapunta sa langit. Syempre, ang tao, paulit-ulit siyang ipapanganak. Ibig sabihin, malay mo, ikaw, nung nandito ka sa mundo, ibig sabihin, mahabang panahon ka na buhay dito sa mundo nito. Ibig sabihin, paulit-ulit kang ipinapanganak, paulit-ulit ka. Simulan pinanganak ka, tapos hanggang lumaki ka, hanggang tumanda ka, hanggang naging kaluluwa ka, tapos nung natapos ka sa bilang kaluluwa, yung espiritu mo ay mapupunta sa bagong panganak. Kaya ganun. Kung tao ka ngayon, ibig sabihin kapag namatay yung katawang tao, mapupunta ka naman sa hayop. Kapag namatay ka bilang hayop, mapupunta ka naman sa alaman. Kapag namatay ka bilang alaman, babalik ka uli sa tao. Ganon yun.
Ganon yun. Kaya ganon. Kahit anong uri kang ano, 'di ba? Kahit anong uri kang ano diyan. Ang hindi mo lang kasi alam, matagal ka na umira dito sa mundo. Napakamatagal ng panahon. Kung dati ay lalaki ka, edi ngayon babae ka ngayon. Kung dati ay babae ka, edi ngayon lalaki ka ngayon. Kaya nga o nga pala yung mga salita. Halimbawa, ang pangalan ko Dominic. Ibig sabihin, ang pangalan ko ang Dominic ay alagad ng demonyo. Dominic, alagad ng demonyo. Ibig sabihin, ang pangalan ko ay nakatala sa kasamahan. Halimbawa, Ruby. Ganon din si Ruby. Ibig sabihin ng Ruby ay hindi makontento. Ruby, hindi makontento. Tapos yung Sara naman ay masunurin. Ang ibig sabihin ng Sara ay masunurin. Yan yun, Sara. Ibig sabihin, hindi lang si Sara ang sino kaya ang unang Sara? Si Eva. Si Eva ang unang Sara. Yun. Bakit naging masunurin si Sara kay Adan? Yun. Kay Adan. Kaya lang si Adan napakinggan niya ang kanyang asawa si Eva. Nagbigay siya ng suggestion. Minsan tayo mga asawang lalaki, minsan kailangan kasi natin pakinggan ang ating asawa nating babae. Yun. Kailangan natin pakinggan. Malay mo, ang asawa mong babae, nandun yung tama. Halimbawa, ang suggestion ng asawa mong babae ay ayusin natin ang bahay. Yun. Ibig sabihin kasama yung babae. Diba? Kasi, ang babae kasi, nandun yung kalinisan ng babae. Kasi, ito, ang tanong ko sa iyo, sino mas makapangyarihan? Ang babae ba o lalaki? Sino mas makapangyarihan? Lalaki? Sigurado ka? Sigurado ka lalaki mas makapangyarihan? Baka hindi naman. Ito. Sino kaya ang mas makapangyarihan? Babae o lalaki? Mas makapangyarihan. Ako ang sagot ko, mas makapangyarihan ang babae. Bakit? Kasi ang babae, siya yung taga-awat. Yun. Kahit sabihin mo mag-asawa kayo, nag-aaway kayo mag-asawa. Pag kayo mga mag-asawa kayo ay nag-aaway kayo, meron ding concern ang kapitbahay nyo. Ibig sabihin, doon papasok ang kapitbahay nyo. Diba? Yung kapitbahay nyo. Halimbawa, kapitbahay mo isang babae. Mag-aawat sa inyo sa inyong away. Halimbawa, pinag-aawayan pera. Diba? Kasi ang mag-asawa kasi magkaisang laman sila. Ibig sabihin, ang kahulugan kasi ng away ay iba-iba ang paniniwala. Kaya nga ibig sabihin ng away, iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang pagpapalagay. Kaya nag-aaway sila. Verses to verses yan, di ba? Hindi sila magkasundo. Silang dalawa. Ibig sabihin, pag mag-away sila, ibig sabihin, separation sila. Kaya ganun. Halimbawa, yung isa katoliko, yung isa ay born again, hindi magkaaway sila. Ibig sabihin, yung isa sumasamba,
Si Chris, sumasamba sa kahoy, tapos sumasamba sa espiritu. 'Di ba? Magkaiba na sila. Kaya tinatawag ng away. Ibig sabihin ng away, iba-iba ang paniniwala nila, iba-iba ang palagay nila. Hindi sila magkakaunawaan sa isa't isa. Kaya nga ang tawag kasi away ay hindi sila magkaunawaan. Eh kung mag-asawa, nag-aaway, ibig sabihin, hindi mag-asawa, hindi asawa ang tawag diyan. Hindi asawa ang tawag diyan. Kung nag-aaway sila, kaya ganyan. 'Di ba? Pero kapag nag-aaway sila, sino mas kawawa? Ang babae. Kasi mahina yung babae. 'Di ba? Mahina yung babae. Kasi ang lalaki, malakas. 'Di ba? Mabuti kung pareho kayong lalaki. Ang tawag yun, homosexual. 'Di ba? Si Ruby at si Calvo. Homosexual sila. Pareho sila milawit, 'di ba? Yun. Pareho sila milawit. Kaya nga napapansin ko, nung panahon pa ni Noe, panahon pa ni Cain, doon na nagsimula na manganak ang lalaki. Nagtapos ang panganganak ang lalaki nung panahon pa ni Noe. Nung doon dumating ng baang gunaw. Kaya ganun. Kaya nga inutusan ng Diyos si Noe na gumawang daong. 'Di ba? Sabi ng Diyos kay Noe, Noe, gumawa ka ng daong, ha? Ganito ang sukat. Ibibigay ko sa iyo ang blueprint. Hindi yung blueprint ng ng vortex pipe, 'yun. Hindi yung blueprint ng vortex pipe. Kaya ganun. Kasi ang 'di ba yung daong, 'di ba? 'Di ba? Kasi ang materyales, bato sa kakahoy lang. Paano kayo mangyayari doon? Bato sa kakahoy lang. Kasi wala pang mga bakal-bakal nung araw, wala pang pako-pako. Bato at saka lang, kahoy lang ang gagamitan, tapos yung tinatalian na lang yun. 'Di ba? Yung ganun. Wala pang finishing. Yan na nangyari doon pa. Paano ka makagawa ng daong nun? Todo hirap ang si Noe nun. Bagay may kasama si Noe dun. Hindi, ang alam ko siya lang tsaka yung mga kamag-anak niya nagtutulong-tulungan silang gumawa ng daong pinagtawanan sila ng higante. Tapos yung mag-asawa silang, yung pareho silang lalaki, homosexual, wala pang tomboy nung araw, wala pang tomboy nun, bakla lang merong araw, bakla lang, nagsimula ang tomboy ay 1460, nagsimula ang tomboy nung araw, 1460, ganyan. Kailan ba nagsimula ang homosexual? Noong panahon pa ni Cain. Kasi walang babae ang sumama kay Cain. Walang babae. Puro mga lalaki ang sumama kay Cain. Puro mga lalaki. Kasi mga kababayan nung araw ay hindi sila nakakagawa ng kasalanan. Ang mga kababayan nun. Ibig sabihin, napakabait ang mga kababayan. Kaya ganun. Bakit? Ibig sabihin, kung ano yung kasalanan ng isang babae, ipapasa sa lalaki. Yun. Halimbawa, nagkasala si Eva. Yung kasalanan ni Eva, ipapasa sa kay Adan.
Ibig sabihin, si Adan ang may kasalanan. Ibig sabihin, lalabas niyan, si Eva, absuelto na siya sa kasalanan niya, si Eva. Si Adan lang ang may kasalanan. Diba tama ako? Diba? Ibig sabihin ng mga babae kasi nung araw, limbawa, kahit ikaw babae, yung kasalanan mo, ililipat sa lalaki. Oo, ililipat sa lalaki, kaya ganun. Bagay mga kalalakihan kasi malakas kasi. Kaya sumuntok. Kasi mga lalaki lang ang kayang pumatay. O, mga lalaki lang. Tsaka mga lalaki lang ang kaya nila magsinungaling nung araw yun. Prinsesa ng Diyos. Di ba prinsesa ng Diyos si Sarah. Pero ang unang Sarah si Eva nun. Unang Sarah, kaya ganyan. Ngayon, sisimulan na natin yung parto ng iwan mo ang iyong ahin at makipagsundo ka sa kaalit. Di ba meron tinutukoy ng Diyos doon na manatilihin malinis ang katawan, kaluluwa at espiritu. Unahin natin sa katawan. Paano nating paghahandaan ang katawan kasi natin bago tayo sumamba sa Diyos? Una sa lahat yung pananamit mo. Amoy mo yung damit mo. Kung mabaho na, pag mabaho na, palitan mo. Kasi, pag hindi tayo nagpapalit ng damit, babaho tayo. Totoo lang yan. Kaya nga ang damit ko, palit kagad. Pagkaubat ko ng damit, binabaluta ko na kagad. Para pag napuno na yung damit ko, dadalhin ko sa laundry yan. Yun. Kasi, kapag hindi ka nagpalit ng damit mo, babaho ka. Tapos, pag babaho ka, mababawasan yung oxygen mo pag mabaho ka. Yung hygiene, ang tawag dun hygiene nun, mabaho ka, kaya ganun. Yan naman yung mga pulubi. Madalas sila nagkakasakit, mga pulubi. Kaya lang, yung amoy nila parang din yun, parang ratbi din, parang sinisingot nila yung sarili nila. Tinan mo yung mga pulubi, sinisingot yung sarili nila para hindi sila makaramdam ng gutom, di ba? Sinisingot yung sarili nila. Yun lang hindi sila kasi ang karamihan kasi hindi sila nakakaramdam ng gutom. Kasi yung amoy nila hindi nagpa-function yung amoy nila. Una sa lahat, gutom sila. Pangalawa, babaho sila. Yun. Hindi nagpa-function yung yung pang-amoy mo. Kasi mabaho ka. Malay natin, si Joseph, hindi nagpa-function yung amoy niya. Kaya hindi niya inaamoy sa sarili niya. Yung kapwa niya, nababawan sa kanya. Yan si Joseph Mercado na yan. Ibig sabihin si Joseph na yan, hindi niya binabalikan yung kaalit niya. Ibig sabihin, kapag sumasamba si Joseph sa Diyos, hindi nagpapalit ng t-shirt, hindi nagpapalit ng polo, hindi nagpapalit ng pantalon, hindi nagpapalit ng brief. Dapat palitan mo lahat yan. Dapat, kung magpapalit ka ng underwear, 3 beses sa isang araw ka magpapalit. Lalo mga babae. Dapat 3 beses ka magpapalit ng underwear. Underwear. Maliban lang yung bra. Yung bra, hindi naman masyadong yan. Yung bra. Yung panty lang.
Yung panty lang ang madalas na papalitan talaga. Yung panty talaga. Oh, 3 beses ka lang magpapalit sa isang araw. Bakit? Kasi nasa sex organ nagsisimula yung amoy nasa sex organ. Tapos pangalawa sa puwet, di ba? Yun. Kasi nasa sex organ nagsisimula yung amoy. Di ba? Na sex organ. Tingnan mo tayo mga lalaki. Pag maganda yung babae, para sa atin mabango siya. Pero kapag pangit yung babae, para sa atin, mabaho siya. Pag pangit yung babae, para sa atin mabaho siya. Kasi nasa isip kasi natin, meron din sa utak kasi, nakikita doon, cerebrum yun cerebrum. Cerebellum, medulla, oblongata. Kaya ganyan. Kaya ganyang yan, yung ganun talaga ang sitwasyon. Pag kami mga lalaki, pag maganda yung babae, para sa amin mabango siya. Para sa amin mabango siya. Pero ang babae, hindi nag-aayos, pangit. Ibig sabihin, mabaho siya. Kaya ganun. Biro mo, mata lang inagamit namin, kami mga lalaki. Diba? Kaya ganyan. Mabaho siya, kaya ganun. Kaya nga, ang babae talaga, kailangan talaga nag-aayos, naglilinis, maliligo. Kailangan kung maligo ka dapat, 3 beses sa isang araw ka. 3 beses. 3 times a day ka maliligo. 3 times a day. Yun. Oo, 3 times a day ka maliligo. Kung maari lang, kung hindi ka makaligo dahil sa trabaho, punas-punas ka na lang. Magpunas ka na ng sabon, tapos tubig, tapos alcohol. Yun ang gawin mo. Alcohol lang. Para yung alikabok do sa labas para matanggal. Yun. Kahit punas-punas lang, kahit di ka na lang maligo, kahit punas-punas lang. Pero maligo ka pa rin, kaya ganun. Kahit sa tanghali, punas-punas ka na lang. Pag galing ka sa trabaho, yun, pwede yun. Pero ang bawal talaga maligo, yung galing ka sa trabaho, maliligo ka. Yun bawal. Hindi yung pilosopo mag-basketball habang naliligo, diba? Tinan mo, maliligo ka. Ano, mababasketball habang naliligo ka? Talagang bawal yun, mag-basketball. Kami nga ng kuya ko, nagbabasketball nga kami. Doon sa CR, mismo sa CR, nagbobola-bola kami doon. Kaya ganun. Pinagalitan kami ni Ate Tita. Kayong dalawa. Bilisan yung maligo dyan. Naglalaro kayo dyan sa loob ng banyo. Sabi sa akin, sabi sa amin. Madalas nga kami ng kuya ko. Madalas kaming kuya kong sabay kami maligo Yang kuya ko niyan diba? Kaya nga napapansin ko, tinan mo ko, minsan, ako yung, sa pamilya ko, ako yung pinakamabaho. Hindi ako maayos talaga sa ligo, sa paglilinis, yun. Mabawa ko, tapos amoy putok pa ako, pag ganun. Pero tanggap ko rin yun. Kasi yun ang pinakakasalanan ko. Yung hindi ako naglilinis sa sarili ko. Kaya ganun. Yun hindi naglilinis sa sarili ko. Pero hindi naman para sa kapwa ko Para lang talaga sa sarili ko. Kaya ganun.
Yun. Marami nagsasabi talaga sa akin, Dominic, ayusin mo lang ang sarili mo. Magpabango ka, maglinis ka sarili mo, yun. Gumamit ka ng tawas, yun. Si Ate Tita nga, binabantayan ako ni Ate Titang. Obligahan ako gumamit ng tawas. Pagkatapos ko maligo, magtatawas ako. Gumamit ako, wag Rexona. Sa totoo lang, yung Rexona talagang nakakabaho. Lalo na yung mga bench. Babaho yun. Mabaho yung bench. Yung amoy nun. Ang sakit sa ilong yun, pag gano'n. Yun. Doon sa pa lang tayo na sa katawan. Diba? Katawan, kaluluwa, espiritu. Yung katawan kasi, kailangan malinis yung damit mo. Mabango yung damit mo, bagong laba yung damit mo. Bago ka muna sumamba sa Diyos, diba? Iwan mo ang iyong ayin at makipagsundo ka sa kaalit. Ano yung kaalit yun? Yung sarili mo. Yung yung pananamit mo, yung damit mo, maayos ba yung damit mo? Hindi ba masagwa? Especially sa mga kababaihan. Pag sumasamba ka sa Diyos, magsisimba ka, yun. Yun yung, di ba, manatilin, malinis ang katawan, kaluluwa, espiritu. Yun. Yung katawan. Yung katawan, ang pinaka-importante sa lahat, yung kalinisan. Yung di kagaya ni Joseph, hindi niya inaamoy yung sarili niya. Bilhin mo, sumasamba ka sa Diyos, mabaho ka, hindi ka nagpapalit ng pantalon, hindi ka nagpapalit ng brief, hindi ka nagpapalit ng t-shirt, hindi ka nagpapalit ng polo. Dapat palitan mo yan. Bago ka muna sumamba sa Diyos. Malay mo yung pantalon mo. Baka isang taong mong hindi mo nilalaban yung pantalon mo. Tapos yung polo mo, isang buwan mo hindi mo nilaban yan. Tapos yung t-shirt mo, isang linggo hindi mo nalaban yan. Paulit-ulit mo ginagamit yan. Kaya nga mabaho yan si Joseph Mabaho yan naligo ka nga, pero hindi ka naman nagpapalit ng damit. Dapat, yung pang-itaas, wag mo na, pag yung damit mo ng pang-itaas, wag mo nang gamitin. Mali. Okay lang yung short, pwede. Pero yung pang-itaas, wag mo nang gamitin. Kasi kapag hindi ka nagpalit ng pang-itaas mo, babaho ka rin. Kaya babaho ka rin. Nandun kasi nasa damit mo yung amoy. Kasi yung damit mo sumisip-sip yan. Yung damit mo galing sa katawan mo. Oo, kaya ganon. Sabi sa akin ni Ate Madel, Dominic, ang baho mo, Dominic, maligo ka. Sabi sa akin. Tama naman si Ate Madel. Napapansin ni Ate Madel na hindi ako nagpapalit ng damit. Sinunod ko siya, si Ate Madel, sinunod ko siya. Pinakinggan ko si Ate Madel. Tapos nagpasalamat nga ako kay Ate Madel na buti sinabi niya. Kasi kaya ito sasabihin ko sa inyo. Kaya nga mabaho ka, una sa lahat, hindi mo pinapalitan yung damit mo. Ulit-ulit mo suotin yung damit mo, kaya ganun. Mabuti kung pagka ubot mo ng damit, lalabon mo kagad, tapos isasampay mo sa taas. Diba? Okay yun. Pwede yun. Pero, minsan, ang pangit din ako maglaba. Oo, hindi masyado tuyo. Amoy kulog. Pag amoy kulog, babawa ko nun.
Pag sinuot ko yung amoy kulog talaga, yun. Diba? Amoy kulog. Kulang sa dryer yun. Kulang sa pagbibilat sa araw yun. Yung damit. Yun. Kaya nilagyan mo ng daon pag basang-basa talaga ang damit, mababaho talaga sa totoo lang. Yun. Mababaho talaga. Kaya nga ito, napapansin ko yung sarili ko pag ganyan. Lahat ng uri ng yung pagpapaalaala sa akin, ikabubuti ko talaga sa totoo lang. Ikabubuti ko talaga. 'Di ba? Manatilihin na malinis ang katawan, kaluluwa, espiritu. Yun. Ibig sabihin, bago ka muna sumamba sa Diyos, dumalo, magsimba, umating na pulong, sumamba sa Diyos. Yun. Bago ka muna sumamba sa Diyos, amuy mo muna yung damit mo. Pag mabaho yung damit mo, agad mo siyang palitan yung damit mo. Pag mabaho na yung damit mo, huwag mo na suotin. Kawawa naman yung nababawan sa'yo. Kawawa naman. Diba? Sabi sa Biblia, panatilhin na malinis sa katawan, kaluluwa, espiritu. Panatilihin yan. Katawan, kaluluwa, espiritu. Bakit binanggit yung katawan? Di sana, hindi na kailangan ng katawan. Diba? Baka sabihin, ibig sabihin, ang Diyos pala, inahamoy pala ng Diyos yun. Hindi, mali ka dyan, inaamoy yung kapwa mo. Kasi, yung kapwa mo, kung nasaan ang Diyos, nandun yung kapwa mo. Kung nasaan yung kapwa mo, nandun ang Diyos. Ang Diyos mismo, ginagamit nila ang kapwa para maamoy yung damit mo, yung katawan mo, kung mabango ba ang katawan mo para sumamba sa Diyos. Kaakit-akit ka ba sumamba sa Diyos? Kailangan mabango ka pag sumasamba ka sa Diyos. Hindi yung amoy anghit ka, amoy angit ka, kaya amoy tae. Pag sasamba ka sa Diyos, biro mo, magluluhot ka. Tapos merong maamoy sa'yo. Amoy angit, di ba? Pero pinagbintangan ako na mabaho daw ako, kailangan maligo daw ako. Tuloy, hindi ako nakapagkinig ng sermon ni pastor ni. Yung pala si Joseph pala yun. Samantala naligo ako nun. Sa bagay, yung damit kong ginamit, hindi ko pinapalitan yun. Kailangan pala mga damit pala, lagi ko dapat papalitan. Kahit sabihin mong isang beses mo lang gamitin. Diba, pantalon mo, palitan na rin yun, pantalon. Pero kahit di mo na lang palitan yung pantalon. Ang madalas mong palitan yung polo, t-shirt, yun. Yun ang madalas sa palitan. Kasi nasa pang-itaas kasi yung yung nagsisimula ng amoy. Nasa pang-itaas kasi. Halimbawa, papawisan ka, di ba? Halimbawa, ito, nagsimula, napawisan ako. Mabaho na, di ba? Mabaho na. Ibig sabihin, mabaho na, di ba? Mabaho. Ibig sabihin, hindi ko na to susunod ng gamitin to. Pag ginamit ko to, di lalo ako mabaho. Magagaya ko si Joseph noon. Pag hindi ako nagpalit ng damit. Kaya nga napapansin ko si Joseph. Sabi ko, Joseph,
Parang ano, sabi ko si Joseph hindi Joseph, sabi ko, oh, pinamamasdan ko si Joseph, hindi ako umimik, hindi ako kumikibos sa kanya. Kung nagpalit siya ng damit o hindi, yun. Kaya nga, ang baho niya talaga. Yung paninandamit niya. Yung paninandamit niya, hindi nagpapalit ng damit si Joseph talaga. Sabi ko, pag ganyan. Sa bagay, ang dami ko naman damit. Ang dami sa akin, binigay sa akin ng damit. Di ba? Yun. Sa bagay, bagong laundry yan, di ba? Hindi, isang beses mo lang gamitin. Isang beses lang. Pag ginamit mo na yung damit, huwag mo nang gamitin uli yung damit. Para hindi ka mababawan. Para hindi ka mababaho. Kasi lalo ka babaho kapag hindi ka nagpalit ng damit. Yun. Tama naman. Hindi ka nagpapalit ng damit. Yun. Kasi pag ganyan, okay lang malakas kang gumamit ng damit. Kahit yung pang-itaas lang, pwede. Pang-itaas lang. Yung pang-itaas. Yun ang Tapos, kahit yung underwear, 3 beses sa isang araw yan. Kailangan yung underwear, marami yan. Yung underwear. Marami dapat yan. Diba? Marami dapat yan, yung underwear. Kaya dito nating tapos pupunta naman tayo sa kaluluwa. Kaluluwa yun. Yung kaluluwa kasi, yun yung yung nagtatapat ka. Nagtatapat ka, tapos nagtatapat ka, nagsisinungaling ka. Yun ang kaluluwa. Yung kaluluwa kasi noon, yun yung yung pakikikapas sa tao. Yung tungkol naman sa tao yan, sa kaluluwa naman yun. Kailangan malinis ka, malinis. Pag nakikisama ka sa tao, yung pakikisama sa tao, yun na nagpapalinis yung kaluluwa mo. Yung pakikisama, yung tumutulong ka, yun. Yun na nagpapalinis ng kaluluwa yun. Pag marumi, pag madamot ka, yun yung nagpaparumi ng kaluluwa mo. Pag madamot ka. Yun. Ibig sabihin pala, katawan, kaluluwa, espiritu, mahalaga yan. Kaluluwa. Pag kaluluwa, halimbawa, maparahang ka, hindi ka nag-aarabyado ng tao, hindi ka naluloko ng tao, di ba? Yun. Big sabihin, pag ganyan, sabi ko sarili ko, yan si Ate Titang. Sabi ko dati, lagi ako narabyado ni Ate Titang. Pero sa totoo lang, ako nag-aarabyado kay Ate Titang talaga. Ako makulit ako Halimbawa, kahit sabihin mo pinahihirapan ako ni Ate Titang, hindi ako pinahihirapan. Sinasanay lang ako ni Ate Titang nun. Sinasanay lang ako, hindi ako pinahihirapan nun. Sa totoo lang. Sinasanay niya ako na, tinuturuan niya ako maging makontento sa buhay. Makontento. Ibig sabihin, ang kahulugan pala ng Ruby, hindi makontento. Ruby, hindi makontento. Ang kahulugan ng Ruby, hindi makontento. Kaya salita ng Ruby, hindi makontento. Kaya ako naman, salitang, ang pangalan kong Dominic, alagad ni Satanas. Kung ano yung gagawin ni Satanas, yun ang ginagawa ng alagad.
Diba? Yun. Kaya lang, si Satanas, nakulong na, matagal na nakulong si Satanas. Ibig sabihin, nasa labas pa ako dun. Diba? Bakit si Satanas lang si Satanas lang ang nakulong lang? Hindi yung mga alagad niya. Yun, kaya ganon. Ibig sabihin pala, Di ba ilang beses nang pumunta ang Panginoon Jesucristo dito sa lupa, ilang beses. Kung ano nangyari sa Panginoon Jesucristo, ganun din mangyayari sa tao. Yun. Tinan mo, nung pumunta ang Panginoon Jesucristo, naging tupa. Tapos pinatay kaagad. Para gawin ng damit sila Adan at Eva. Nung pumunta si Kristo, naging bato. Tapos inampas yung bato. Tapos naging tubig, di ba? Di ba si Kristo? Yun. Kaya ganon, makikita mo. Nung akala mo tumakas sila Lot. Kaya lang, nung dumating yung bolang apoy, ang bolang apoy, yung asawa lang niya ang dinaligtas. Hindi niligtas ni Kristo yun. Ibig sabihin, si Kristo noon, nandun si Kristo nung Sodom at Gomora. Si Kristo naging bolang puti. Si Kristo noon para protektahan si Lot, tapos tsaka yung mga anak niya. Yung asawa lang niya ang hindi niya naprotektahan. Kaya lang yung asawa ni Lot, meron siyang kalilasyon na kapwa niya lalaki. Yung asawa ni Lot, kaya ganun. Kaya hindi niligtas ni Kristo yun. Tapos nung doon sa hope naman, ano naging papel ni Kristo doon sa hope na yon? Sa hope naman, yung libro naman. Kaya lang sinunog niya yun, ni Hope yun, para maligtas siya sa kahirapan, si Hope nun. Ilang beses nga namatay si Kristo nun eh. Hindi lang siya sa krus lang siya namatay. Ilang beses nga siya namatay, si Kristo. Ibig sabihin, ilang beses siya nabuhay muli. Diba? Ibig sabihin, hindi totoo pa lang. Ikalawang pagkarito ni Kristo. Ang lagay dapat sa Biblia, uling pagkarito ni Kristo. Uling pagkarito ni Kristo, hindi ikalawang pagkarito. Uling pagkarito ni Kristo. Sa atin naman ay uling pagkabuhay, hindi ikalawang pagkabuhay. Uling pagkabuhay kasi nabuhay na tayo dati ng ilang ulit. Yung espiritu kasi natin, hindi pa namamatay yung espiritu kasi natin. Yung katawan sa kaluluwa, namamatay yan. Oo, namamatay yan. Yung kaluluwa sa espiritu. Yung katawan sa kaluluwa, namamatay yan. Pero yung espiritu, hindi namamatay ang espiritu. Huwag mo sasabihin na babalik sa Diyos yung espiritu, hindi totoo yan. Yung espiritu babalik sa Diyos.
Oo, sabi daw, babalik sa Diyos. Ang saksi niyo ba, pag namatay yung katawang lupa mo, pag namatay yung katawan lupa mo, mamamatay yung kaluluwa, mamamatay yung espiritu mo. Yun. Saksi ni Iglesia ni Cristo, ganun din. Yun. Kaya nga pagkabuhay dapat uling pagkabuhay kasi yung litid, di ba? Yung litid. Paano na? Paano na pag namatay ka sa kalawakan? Di ba? Namatay ka sa kalawakan kasi yung espiritu mo babalik sa earth yun. Yung espiritu mo. Pag lumabas ka sa kalawakan, di ba? Ganun yun. Yung kaluluwa, kailangan malinis yun. Para malinis yung kaluluwa mo, kailangan tumulong kang tapat sa kapwa mo. Tumulong ka. Kahit isang beses ka lang tumulong sa kapwa mo. Diba? Ito sabihin ko sa iyo. Ang pinakakapangyarihan kasi natin, yung kapatawaran, yung magpatawad ka. Yun ang kapangyarihan natin. Oo. Kasi, kung ano yung kapangyarihan ng Diyos, ganun din ang kapangyarihan ng tao. Yun. Si Satanas, hindi naman yan. Walang kapangyarihan si Satanas para magpatawad si Satanas. Yun, si Satanas yun. Kaya nga papakawalan si Satanas eh. Papakawalan si Satanas yun. Sa uling pagkabuhay. Sa uling pagkabuhay, papakawalan si Satanas yun. Oo. Pag ganun yun. Para malinis ang kaluluwa mo, yung magpatawad ka. Para malinis yung kaluluwa mo. Magpatawad ka at umingi ka ng tawad. Yun. Tapos yung pangatlo naman, yung espiritu. Paano natin malilinis yung espiritu mo? Kailangan magsuri. Yun ang espiritu. Yung espiritu, yung pagsusuri. Yun ang espiritu. Yung pagsusuri ng salita ng Diyos. Pagsusuri sa bawat ng reliyon. Kaya nga iwan mo ang iyong ayin at makipagsundo ka sa kaalit. Kailangan bago mo ihain sa Diyos, kailangan surihin mo muna kung totoo ba tong reliyon neto o hindi. Yun ang yung para malinis yung espiritu mo, 'di ba? 'Di ba? Yun ang kailangan kasi dapat hindi yung mapang-imbabaw ka para sumamba ka sa Diyos. Hindi, tinan mo si Joseph. Marumi nga yung katawan niya. Marumi ang kaluluwa niya. Tapos marumi din ang espiritu niya. Ang dami niyang karumihan. Si Joseph na yan. Marami. Kaya napapansin ko yan si Joseph na yan. Dami kang karumihan. Ang katawan, kaluluwa, espiritu. Ang dami niyang babaw pa yan. Kaya nasasabi ko lang sa inyo, nga pala, doon sa kanta kasi, pag malungkot yung pinapatugtog mo, yung vital sign mo, bumabaksak. Tapos, alimbawa, nagtatrabaho ka. Kapag nagpatugtog ka na malulungkot, parang nawawala kang gana magtrabaho. Pag malulungkot yung mga kanta, nawawalang kasi 'di ba kapag nagduluksa ka, bumabaksak yung yung katawan mo eh. Pag nagluluksa ka, pag mayroon ka namatayan, kasi kapag namatayan ka, halimbawa kapatid mo, tatay mo, nanay mo, parang ikaw rin namatay eh. Yun. Parang ikaw namatay. Ibig sabihin, kapag namatayan ka, ibig sabihin, halimbawa, namatay yung tatay mo. Namatay yung tatay mo. Di, patay ka na rin. Namatay yung kuya mo. Patay ka na rin.
Ibig sabihin, ilang beses kang namatay. Kaya ganun. Pero kapag namatayan tayo, wag natin tutuldukan yun. Kailangan tuloy yung buhay mo. Tuloy yung buhay mo. Kaya ganun. Kasi, dapat magpasalamat ka na buhay ka. Kasi, pag namatayan kasi tayo, doon natin nalalaman yung nagagawa nating kasalanan. Kaya ganun. Doon natin nalalaman. Kasi dapat meron tayong pakialam sa kapwa mo, tsaka sa sarili mo. Minsan nga yung sarili mo, hindi mo rin inintindi. Tapos sabi mo sa kapwa mo, hindi ka inintindi. O, yung tanong. O, di ba? Paano ka tutulungan ng kapwa mo? Ikaw din Ikaw din, hindi mo tinutulungan sarili mo. Paano ka tutulungan ng kapwa mo? Sarili mo nga, hindi mo natutulungan. Kapwa mo pa, tutulong sa'yo. Diba? Ang unang gagawa, yung sarili. Tulungan mo muna yung sarili mo bago ka nila tulungan. Yun, kaya ganon. Halimbawa, maglinis ka, maligo ka, magsikap ka, magbasa ka, magsanay ka magsulat, di ba? Hindi adlang yung sa katandahan. Ito, sasabihin ko sa'yo, meron ding nagtapos ng elementary, 54 years old. Nagtapos ng elementary. Tapos, meron ding nagtapos ng high school, 74 years old. Nagtapos ng high school. Tapos, meron din nagtapos ng college, 94 years old. Nagtapos ng college. Law yun. Tapos, pumasya sa ng bar exam. Lolo na yun. 94 years old. Yun. Tapos, sasabihin natin, adlang daw sa katandahan. Hindi hadlang yan. Ikaw nga, 17 ka pa lang. Hanggang ngayon, di ka pa rin marunong magbasa. 17, 18. Ikaw nga, 17, 18. Tamad ka mag-aral. O kaya, 34 years old. May pag-asa ka, Joseph. 34, ka? Diba, 37 ka na, Joseph. Sabihin mo, 37 ka na. Hanggang ngayon, di ka pa rin marunong magbasa, Joseph ka, Mercado. Joseph Mercado. Hindi ka pa rin marunong magbasa. Ultimo pagsusulat mo, pangit din. Oo, sa totoo lang. Ang pangit mo magsulat, sa totoo lang. Parang sulat grade 1. Ang ginagawa mo, mo 37 years old. Samantala yung pinsan ko si Gerard, 36 years old. Kaedad ni Ruby. Kaedad ni Ruby yan. Si Gerard, kaedad ni Ruby. Di ba si Gerard, 36. 36 din si Ruby, 36. Ibig sabihin, hindi 1989 yan si Ruby. 1989 yan. Si Ruby. Diba? Si Gerard nga, 4 ng anak. Si Ruby, wala pang anak. Ni isa. Wala pang anak asawa ni Ruby, lalaki. Paano yun? Diba? Nasasabi ko, lalaki. Mabuti kung hindi inalisan ng Diyos ng mga anak ang lalaki. Hindi, inalisan na ng Diyos nung panino Tapos, magiging igante yung anak mo, Ruby. Oo, magiging igante yung anak mo. Kaya ganon. Yan ang sasabi ko. O nga pala, Di ba merong 4 na kulay na apoy yun.
Yung unang apoy, pula. 100 degrees Celsius hanggang 100 degrees Celsius ang pulang apoy. Yung asul ng apoy hanggang 160 degree yung asul ng apoy yun. Pero kaya niyang tumunaw ng laman o makasunog ng laman yung kulay asul na apoy. Di ba napapansin mo yung lighter? Meron ding kakaunting asul na apoy. Yung asul na apoy, may kinalaman sa pressure yun. Pressure yun. Diba? Yung pressure. Tingnan mo, pagmasdan mo yung kalan, di ba meron ding asul na apoy sa kalan na yun? Diba? Sa kalan. Kasi meron ding kalan din na puro asul eh. Tapos, ang karaniwan kasi yung pulang apoy yun. Tapos, yung gitna kulay asul. Yun. Para bumilis yung yung pagkulo. Yun. Pampabilis ng kulo yun, kulay asul na apoy yun eh. Diba? Tapos, yung kulay itim na apoy, galing sa planeta yun. Yung kulay itim na apoy, yun yung black hole. Tapos, yung kulay itim na apoy yun, may kasamang magnetiko. Yung magnetiko. Yung kulay itim na apoy, pwede kang ikupin nun. Kulay itim na apoy. Ang tawag doon, black hole yun. Black hole. Yung kulay itim na apoy. May kinalaman sa pagsabog ng planeta, pagsabog ng bituin, di ba? Tapos, pagbangga ng planeta, bituin, yun. Yan ang yun ang kulay itim na apoy sa ibang planeta. Tapos, yung kulay puting apoy doon sa pinakalabas ng kalawakan, yung dulo-dulo na yun. Pero kapag nakarating ka doon, lusaw ka doon. Kasi napapaligid ng kulay puti na apoy yun. Napapaligid yun. Yun ang napapansin ko sa sarili ko. Pag ganyan tayo, di ba yung fossil negatron? Yung fossil negatron, yun yung ang laman nun, kulay puting apoy. Pag ginamit na sa kalaban yun, yung kalaban nila, pupulbusin yun. Yung fossil negatron, pupulbusin sila. Kaya ganun yung pupulbusin yan. Yung fossil negatron, yung pangunahing sandata ng busan. Diba? Pangunahing sandata ng busan. Yung fossil negatron yun. Kaya nakikita mo yung sarili natin. Dito mo sa planeta kasi natin. Di ba nagpalipat tayo ng Facebook, nagpalipat tayo ng YouTube, nagpalipat tayo ng Google, nagpalipat tayo ng satellite ng cellphone, tapos nagpalipat tayo ng Wi-Fi, nagpalipat tayo ng Bluetooth, ang tawag doon satellite. Yung satellite yan, katakot-takot ng antena yan doon sa kalawakan. Diba, Pap? Kasi nung araw, wala pang Bluetooth yun. Kasi hindi pa pinapalipad yun. Katakot-takot ng yun. Antena yan. Diba?
katakot-takot. Akala nating itim na itim yung Kalawakan. Pero pagpunta mo doon, sobrang liwanag. Meron dong asul, may puti, may itim. Pero pagdating sa dulong-dulo, para kang nakarating talaga ng langit. Oo, pag ganun. Kasi parang din, parang ulap din eh. Dus sa Kalawakan din, parang ulap yun eh. Tapos may mga planeta doon sa Kalawakan na yun. Oo, pag ganun. Oo nga pala, doon sa, sa trabaho, di ba? Yung trabaho kasi, kailangan, kung mag-i-interview ka, halimbawa, kakausapin ka, ikaw ba may experience? Wala pa po, sir. Kailangan, pag kinakausap ka ng empleyador, kailangan, titingin ka sa kanya. Wag kang makipag-usap na nakatalikod ka, nakayuko ka, wag kang pag ini-interview ka, pag nakayuko ka, baksak ka. Pag nakatalikod ka, baksak ka, hindi ka na nila tatanggapin. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Kailangan, kapag nakipag-usap ka, nakaarap ka sa kanyang muka. Kahit sabi mo, ang kanyang muka napakapangit, di ba? Harapin mo siya, yun. Kapag hindi mo siya inarap, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa kanya, o kaya niloloko mo siya. Akala ko nag-a-apply ka. Bakit di ka umarap sa akin, sa aking pagmumuka, di ba? Yun. Ituturing ka sinungaling, o kaya tinuturing ka manloloko. Kaya ganun. Kailangan, kung magkipag-usap tayo sa kapwa kasi natin, kailangan, tumitingin ka sa kanya. Mata sa mata, ilong sa ilong, bibig sa bibig. Yun. Huwag kayong nakipag-usap na nakatalikod kayo. Parang daig nyo pa yung nag-aaway. Kaya gano'n, di tingnan mo yung nag-aaway. Nagtatalikuran sila. Si Joseph gano'n din. Tinatalikod. Pag pinagsabihan ko si Joseph na babaho, biglang tatalikod sa akin yan. Tangina niyan Joseph Mercado na yan. Di ba? Yan. Yun ang talaga, yan ang mas importante kapag di ka pag-usap ka, humarap ka sa kapwa mo. Pag nakipag-usap ka, yun ang pinaka-the best. Yun, pinaka-the best sa lahat yun. Kasi, pag tayo, sabi mo, pag tinatanong ka, ikaw ba, may experience? Opo, sir. Meron ka bang NBI? Ito po, sir. Police clearance. Ito po. Medical. Ito po. Yun. Medical. Alam mo ba, ang medical, napaka-importanting requirements. Ang medical. Di dapat mawala yan yung medical. Police clearance. Importante yan. Tapos, NBI, napaka-importante yan. Napaka-importante. Medical, police clearance, NBI, napaka-importante sa lahat yan. Tapos, kung maaari lang, magpasa ka na rin ng PhilHealth. Yun, PhilHealth. Magpasa ka ng PhilHealth. Yun, para simula ng maulugan ng PhilHealth mo. Kung mag-a-apply ka sa trabaho, di ba? Sa PhilHealth. Yun ang yun dapat nating tuklasin. Kumbaga sa sineswela, tayo na sa sineswela, tuklasin ang ating siyensya. Tinan mo si Dusano sa sineswela.
si Agatom, si Palikpit, tapos si at yung si Ugat, tapos si yun do sa sa Sineswela. Ganun sa Sineswela. Talagang minsan naabangan ko yung palabas na yun eh. Yung Sineswela na yun eh. Tapos yung Inaya Manawari, tapos Bayani, tabangan ko yan. Minsan nga, hindi na nga ako pumapasok eh. Pag ganyan. Magdamagan na ako manood yan. Pag ganyan. Sabi ko sa sarili ko, pag ganyan. Ako, yan si Ate Titang. Kung dumalaw lang sa akin si Ate Titang bilang kaluluwa. Kasi hindi pa namamatay yung kaluluwa ni Ate Titang. Kung dalawin niya ako sa panaginip, okay lang. Si Ate Titang. Dalawin niya ako. May sasabihin na ako sa kanya. Sabihin ko, Ate Titang, salamat po. Papasalamat ako sa kanya. Marami ako natutunan sa kanya, sa totoo lang. Kahit sabihin mo, para sa sarili ko, pinahirapan niya ako. Hindi eh. Hindi niya ako pinahirapan. Inaanda niya lang ako ni Ate Titang. Noong nabubuhay pa siya nun, si Ate Titang nun. Kahit niya, kung dati nalagaan niya si Gerard nun. Yung palang daan pala nalagaan niya si Gerard para si Gerard, para tulungan niya ako. Kaya ganun pala, Gerard na yan. Kaya pala lagi ako tinutulungan si Gerard nito. Tapos bandang uli, ako nagbabantay sa ospital. Kaya Uncle. Alam mo ba si Uncle niyan? Parang ko rin tinuring parang tatay ko na rin yan, si Uncle. Siyempre, siya yung nagpaaral sa akin, siya yung nagpakain sa akin, si Uncle. Bira lang akong sumoy sa kanya. Pag sumoy ako sa kanya, minsan papalayasin ako niyan. Pero, nung lumayas ako, hinanap din ako. Kung saan ako napatpat. Minsan layas din ako eh. Diba? Saan ako napatpat. Si Uncle na yan. Talagang makikita ko lang sarili ko. Nga pala, si Ate Virgie. Minsan, loko ako ni Ate Virgie yan eh. Yan. Pero mabait yan si Ate Virgie. Mabait yan. Kahit sabihin mong ang tatay ko, hindi siya nagpakita ng kabaitan sa akin. Pero, nararamdaman ko, mahal din niya ako. Mahal na ako ng tatay ko. Nararamdaman ko yun. Yun yung kung nasabi ko lang. Hindi naman niya sinasadyang sana ikaw na lang daw may namatay. Hindi niya sinasadya yun. Siguro, nabigla lang siya sa pagkamatay ng kuya ko. Diba? Wala naman may kasalanan niya kundi siya talaga. Nasubsob sa trabaho, 'di ba? Siguro kaya nga ginawa ng kuya ko para patunayan niya bilang isang panganay, 'di ba? Para hindi siya maging inutil yung kuya ko na yan, 'di ba? Kaya nakikita ko sa sarili ko. Minsan nagmamalaki din ako sa kuya ko eh. Minsan pag ito na nangyayari sa akin, diba?
pag nandito na tayo sa sa pagsisisi kasi natin, pag tayo nagsisisi, binibigyan tayo ng pagkakataon ng patawarin tayo pag tayo nagsisisi. Pero lalo-lalo na yung hindi nagsisisi. Yung hindi nagsisisi, kahit hindi ka nagsisisi, pinatawad ka talaga ng Diyos. Ganun talaga ang Diyos. Napakabait talaga ng Diyos. Kahit hindi ka nagsisi ng kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos. Ganun yun. Ang Diyos talaga ay hindi siya nagtatanim ng galit sa tao. Ang Diyos Ama. Kaya ganyan. Kaya naniniwala ako na walang tao mapaparusaan sa uling araw. Walang tao. Doon ako naniniwala talaga. Walang tao na mapaparusahan. Palagay natin, si Satanas lang ang mapaparusahan. Tsaka yung mga alagad niya. Diba? Yun. Pero, kahit sabi mo si Cain, mapapatawad din yun si Cain. O mapapatawad yun kasi tao yun eh. Si Cain eh. Malay natin kasi yung bilang tao kasi tayo, kasi tayo, hindi nating nalalaman yung ginagawa kasi natin. 'Di ba sabi ng Panginoon Jesucristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun. Kaya nga dito ko na napapansin, ang Diyos Ama kasi pag-ibig talaga. Yun. Diba sabi ko sa inyo, yung kalakasan, nandun yung kainahan. Tapos, yung kainahan, nandun yung kalakasan. Tapos, yung paglabag ng tao, nandun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ganun. Kaya nga napapansin ko lang sarili ko dito sa nilalaman natin. Kaya ganyan. Kasi minsan tayo wala tayong pakialam sa ating kapwa. Dapat iisipin mo rin yun. Ikaw tao ka. Ikaw, Brad. Brad. Ikaw, Brad. Ano ba ang contribution mo dito sa mundo? Magpatsupa ka sa bakla? O mangikil? Ang alam ko, pero hindi mo nalalaman ang yung ginagawa. Yun na alam ko. Yun. Kaya nga tayo ay minsan tayo nagdi-deny tayo sa paggawa kasi ng kasalanan. Bakit? Sige ako. Sige, ako na lang. Sige, ako na may gumawa niyan. Ako lang. Ako na lang gumawa niyan. Ako na may kasalanan. Para tumahimik ka na. Yun. Sabi ko. Pag ganyan talagang ang dapat nating gagawin kasi natin, sarilin kasi natin, minsan nga tayo, masyado tayong pride sa ating sarili. Pride tayo. Hindi yung pride bar, yung pride pride powder, yung ginagamit sa panlaba, yun. Yung maging pride tayo, pero yung pagiging pride kasi natin, hindi na nating alam yun. Oo. Si Kristo nga, nababasa yung puso mo. Si Kristo nun. Kahit nandun siya sa langit.
pinapanood ka niya. Kasi nandun yung monitor, nandun yung projector eh. Sabi ko, sabi ko, dumalaw yung kuya ko. Tinitingnan ko, may nakalagay. Tinitingnan ko yung projector. Di ba yung hologram? Kanino tong hologram nito? Yung hologram. Nandito yung kuya ko, yung hologram. Hindi ko mahawakan yung kuya ko nun. Pumunta dito sa kwarto ko yung kuya ko. Sabi ko, kinausap niya ako, yung kuya ko. Hindi ko siya mahawakan. Syempre, kaluluwa na yung kuya ko eh. Kaya ganun eh. Akala ko, meron pinapagana ng projector. Projector. Projected camera. Yun yung projected camera. Yun, tawag doon. Projected camera. Yan ang Kaya nga, dati projector eh. Yun yun. Kailan lang na-invent na ng projector? Noong 1960s yun eh. Di ba may projector din yun? Doon sa sinian nga, katakot-takot yung liwanag yun. Di ba meron ding projector doon? Di ba yung dambuhalang camera tapos doon, igaganyan sa screen. Yun yun. Pag ganun. Doon sa sinian, mismo screen talaga. Wala ka na makikita doon, wala ka na makikita ang projector doon. Mismo screen. Noon nanood ako ng sine. Hindi ko alam yung black yung the black back to black. Yun. Pinanood ko yun eh. Doon sa Mega Mall. Yun. Pinanood yun eh. Yung scene yan, hindi na projector talaga. Hindi na. Talagang screen na talaga, screen. Yung tunay na screen. Tapos napakalaki. Tapos yung sound system, parang nandun ka na talaga. Sound system. Ganun talaga ang sine yan ngayon. Kaya nga mahal ang sine yan eh. Ang pinaka-minimum ay 285 pesos. 285 pesos pag nasa dulong-dulo ka. Diba? Kasi ang sine yan, mayroong Petron, mayroong pag nasaunahan ka, iba yung presyo pag nasaunahan ka. Yun. Pag sabi ko, kung gusto ko patawarin si Joseph, papatawarin ko yan si Joseph. Sa totoo lang papatawarin ko yan. Kaya lang, pinagbabawal na siyang pumasok dito sa kwarto ko. Kasi pinagsabihan na ako ni Ate Madel na huwag papasukin si Joseph dito. Huwag papasukin dito si Joseph. Yun ang huwag papasukin si Joseph Mercado. Kaya nga yun. Hanggang halimbawa, pinatawad ko si Joseph. Joseph, huwag ka magagalit, Joseph ha. Hindi ka na pwede pumasok dito, Joseph. Hindi na. Libre na lang kita sa labas. Pwede pa. Pero, hindi ka na pwede pumasok dito. Hindi ka na pwede. Doon na lang tayo sa labas. Yun. Kaya dito natin natatapos ang ating palatuntunan. Iwan mo ang iyong ayin at makipagsundo ka sa kalit. Hindi yung pupunta ka sa kaaway mo at makipagsundo ka. Hindi yun. Una sa lahat, bago ka muna sumamba sa Diyos, maligo ka muna, magtawas ka muna, magpabango ka, tapos magpalit ka ng damit mo.
Hindi yung susuuli. Hindi. Halimbawa, polo mo, nung isang linggo pa mapang ginamit sinuot yan, gagamitin mo pa uli yun? Huwag na. Palitan mo na yung polo mo. Para di ka mamaho. Yun. Diba? Kaya namamaho ka, eto, sasabihin ko sa'yo, kaya namamaho ka kasi hindi ka nagpapalit ng damit. Tapos, hindi maayos yung panliligo mo. Hindi maayos. Yun. Yung pabango, kaya hindi ka magpabango. Basta maayos yung pagliligo mo. Yun. Maayos lang. Yun. Tapos, sasamba ka sa Diyos, mabaho ka. Nakakaya sa yun, sa kapatid yun. Yun. Kakaya yun. Lalo yung mga kababaihan. Doon sa kapilya, hindi pwede yun. Sa kapilya, sa Iglesia ni Cristo, hindi pwede yun. Pag ganyan. Kailangan kasi, kung sasamba tayo, kailangan nakahanda ka. Kung nakahanda ka, kailangan mabango ka ba? O, nakaligo ka na ba? Di ba? Yun. Nakapagpatawad ka na ba? Sa nakakasala sa'yo? O sinasalahan mo? Yun. Ikaw ba? Wala ka bang ibang dinadalo? Yun. Yun, kailangan malinis yung katawan, kaluluwa, espiritu. Dapat, para malinis yung espiritu mo, dapat isa lang sasambahin mo. Isa lang. Hindi marami. Halimbawa, kung gusto mo sumamba sa Iglesia ni Cristo, sa Iglesia ni Cristo lang. Kung gusto mo sumamba sa born again lang. Anong klaseng born again? Halimbawa, Victory Church lang. Victory Church lang. Hindi yung pupunta ka pa ng Potter's House. May ibang klase na yun. Yun yung nagpaparumi, ang espiritu naman yun. Nagpaparumi. Yung kaluluwa naman, nagpaparumi ang kaluluwa kapag meron kang kagalit na kapwa mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, yun nagpaparumi ang kaluluwa mo. Tapos yung katawan, yun yung kailangan malinis ka, kailangan hindi ka mabaho. Yung iba sabi, manatilihin ang katawan, kaluluwa, espiritu. Ganun yun. Dito natin natatapos ang ating palututunod. Malapit